Maaga akong gumising kinabukasan upang maghanda ng makakain namin ni Leo at ni Lay. Naabutan ko pa si Ate Emily na kakauwi lamang galing palengke. Ate Emily, tulungan na ho kita dyan. O sige iha, maraming salamat. Maaga ka atang gumising ngayon. Oo masaya lang po ako sa pagdating ng kapatid ko na si Lay. Ako din, masaya din ako para sa inyo. Alam mo, ngayon ko lang uli nakita yan si Don Leo na masigla at masaya, araw-araw. Simula nang dumating ka dito sa bahay. Ngumiti at tumango lamang ako kay Ate Emily. Sa tuwing napag-uusapan si Leo ay para akong kinakain ng aking konsensya. Sinusubukan kong isang tabi at alalahanin si Lay at ang buhay namin. Sadyang madamdamin ako at mabilis makaunawa. Malambot din ang puso ko. Ibang-iba sa itsura ko. Madalas kasi ako napagkakamalang napakasamang babae. Dahil siguro sa looks ko, hindi ko rin naman sila masisisi. Nakita ko si Lay na pababa na sa hagdan at halatang bagong gising. Agad ko itong tinawag upang makapagkape na at makapag-almusal na rin. Lay, halika na dito at mag-almusal ka na muna. Nagluluto pa kami ni Ate Emily ng ating kakainin para mamaya. Grabe ka ate. Para kung ginog-ginom kagabi. Wala bang nararamdamang hangover dyan sa katawan mo? Sus, ang sabihin mo, mahina ka lang talagang uminom. Halika na dito at magkape ka na nang mawala na yan. Agad namang naupo si Lay at umigop na ng kape habang nakatingin sa labas. At kami naman ni Ate Emily ay nagpatuloy lang sa aming mga gawain. Maya-maya lang ay bigla na ring bumaba si Leo. Kitang-kita mo talaga sa mukha niya na masaya siya sa mga nangyari kagabi. Good evening everyone. How's your day? How's your morning? Ay, good morning po Kuya Leo. Ito po, may hangover. Si ate, kala mo, ang ininom lang kagabi tubig parang walang nararamdaman na kung ano sa katawan. Ikaw po, kamusta kuya? Aba, merong magandang gising Maganda talaga iha. Sadyang pinatulog ako ng mahimbing ng ate Ann mo kagabi. Ikaw mahal, kamusta ang gising ng aking napakagandang mapapangasawa? Okay lang ako. Maupo ka na dyan at mamaya ihain na rin namin to ni Ate Emily itong niluluto namin. Ipagtitimpla na din kita ng kape ha. Ikaw ate ha, mukhang may hindi ka sinasabi sa akin. Natapos na kaming mag-asikaso ni Ate Emily sa kusina. Inaya ko na rin siya na sumabay na sa amin. Total hindi naman na siya naiiba. Ate Emily, sumabay ka na ho sa amin. Habang kumakain kami ay panititig ni Leo sa akin. Tila ako matutunaw sa kanyang ginagawa. Hindi ko tuloy malunok ng maayos ang aking inunguya. Kuya Leo, baka naman matunaw ang ate ko niyan. Napakalagkit naman ng titig niyo. Andito ho ako sa tabi ha. Pasensya ka na iha. Napakaganda kasi ng ate mo. Naku, pantanan niyo yan. Kawawa naman kami dito ni Ate Emily oh. Natawa na lang ako sa asara ni Lay at ni Leo. Natawa ako kasi nagkasundo sila agad. Sweetie, mamaya pala alis ako ha. May mga asikasuhin lang sa office. Since busy na si Drake, ako na munang mag-aasikaso nun. Ganun ba? Sige. Andito naman si Lay Mag-iingat ka sa pag-uwi mo ha. Natapos na kaming kumain at naghanda na din si Leo paalis ng bahay. Naiwan kaming tatlo ni Ate Emily at ng kapatid ko. Inutusan ko na si Lay na tulungan na kami ni Ate Emily sa gawaing bahay. Wala kasi dito ang ibang katulong. Kapag kasi may lakad si Leo, madalas marami siyang kasamang alalay, kagaya ng bodyguards at iba pang mga maids. Tinapos na namin agad ang gawain at pinagpahinga ko na muna si Ate Emily sa kanyang kwarto. Samantalang kami naman ni Lay ay nag-usap sa sala. Ate, bakit naman ganun yung ngiti kanina ni Kuya Leo? Ikaw ha? May di kasi nasabi sa akin. Anong ginawa niyo kagabi? Ay, ikaw napaka-chismosa mo talaga. Malamang ate, kapatid mo ko no? So sino ba dapat ang kwentuhan mo? Kapitbahay nyo? Ikaw mapagpanggap ka. Akala mo anghel pag andyan sa Leo pero kapag wala dinaig mo pa si Satanas. Tsaka anong trip mo kagabi nang dumating ka dito naka long sleeve ka tapos nakapantalon. Talaga ba? Kaya ka siguro naiyak no? Dahil sobrang ganda ko. Mataas talaga ang confident ng kapatid ko. Wala na akong magagawa dyan, siya na yan Pero minsan, yung level ng confident niya ang OA. Yung parang biglang ang sarap niya nalang pektusan.
So ano na nga kasi ate, sabihin mo na, nagsex kayo. Ikaw, yung pipig mo mamaya marinig ka dyan ni Ate Emily, nakakahiya. Kung sinasabi mo na kasi sa akin ate, di sana hindi na ako tanong ng tanong, di ba? Tsaka bilisan mo na, may kukwento din naman kasi ako sa'yo. Oo na. Kung anong iniisip mo, Lay, tama yun. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa'yo kung paano nangyari. Basta yun na yun. Huwag ka na magtanong. Okay, anong ikukwento mo sa akin? About saan naman yan? Kay Paolo, ate. Kanino pa ba? Siyempre, sa aking habibi. Hay nako. Oh, ano nangyari sa inyo ni Paolo? Makinig ka, ate, ha? Siguraduhin mo nakikinig ka. Nakikinig ako, Lay. Hindi pa naman ako bingi. Ano ka ba? Dati ka bang dandruff? Loh, ate, anong connect ng dandruff? Saan mo naman nakuha yun? Anyways, so ayun na nga ate. Diba doon ako nakituloy kay Paolo nitong mga nakaraang araw. Tapos, meron kasi nung isang gabi, nag-aya siya na mag-inom kami. So, syempre, pumayag ako. Kasi, sino ba naman tatanggi sa libre, diba? Lay, kung diniretso mo na, di sana masaya ang buhay ko ngayon. Alam kong hindi ka tatanggi sa libre. Patay gutom ka kasi. Ate, huwag kang ambasag trip. So ayun na nga, ikakwento ko nga sa'yo ng slow motion para maramdaman mo naman yung kilig kasi alam kong hindi ka naman kinikilig kay Kuya Leo. Anyways, so ayun na nga, nag-inuman nga kami. Bonding, kantahan, hanggang sa nauwi sa kantaunan. Hala, ikaw ang bagra ng bunganga mo. Siguro dapat mo nang ipatahiyan. Alam mo ate, sa lahat ng naging customer ko, masasabi kong ma-share up si Paolo. Kahit hindi siya isa sa customer ko. Alam mo ba yung binabayad sa akin na 10K ng mga naging customer ko noon? Si Paolo ate, kapag kasama ko siya sa bed, parang 1 million yung bayad sa akin kahit wala naman talaga. Ay nako Lay, teka nga, akala ko ba hindi mo seseryosohin si Paolo? O ano nangyari ngayon? Wala. Eto, kinain ko na. Eat all you can, kumbaga, pati siya kinain ko. Huy! Baliw. Bakit ka na nga sa kwarto mo at baka mamaya ilagay pa kita sa ref sa kaharutan mo Pinakit ko na si Lay sa kanyang kwarto at ako naman ay magdidilig na ng mga halaman namin sa labas. Hindi naman kasi ako palagala, mas gusto kong nasa bahay kaysa nasa labas. Ganun lang naman lagi ang daily routine ko.